Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa buong taon na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ayan. So, okay, magsimula na tayo. So, meron tayong chariot, Three of Wands, Ten of Cups, Five of Pentacles. Wala tayong bida dito, Maganda kasi kung may description, di ba? Para malaman nyo kung kayo ba yung bida, person nyo, o kakilala nyo. Mamaya maglalagay ako ng clarifier cards. Baka may lumabas doon na description. Pero sa ngayon, ang meron tayo ay chariot. Nasabi ko na pala, no? Three of Wands, Ten of Cups, Five of Pentacles. Ano tong chariot? Oh, chariot, Two of Cups, Nine of Cups, at Six of Cups. Chariot, Well, ang dating kasi sa akin, may wish yung iba sa inyo na maaring magkatotoo. Dahil Nine of Cups plus chariot, di ba? Success plus wish. So, malaki ang chance na magkatotoo. So, ano yun? All about Two of Cups na may kinalaman sa connection. Ngayon, ano yung connection na yun? Someone new? O someone from the past? Probably someone from the past. So, in short, may iba sa inyo na nagwi-wish. Okay? Nagwi-wish na mag-reconnect pa sila noong someone from the past. Kaya lang di ko masabi hindi ko masabi kung relasyon ba o hindi, o friendship. Nandito nga pala tong Two of Cups, nakalimutan ko. So probably ex-partner yung wini-wish ba na mag-reconnect pa sila. Okay? Yung iba sa inyo nagwi-wish na mag-reconnect pa sila ng ex nila. Ngayon wish granted. Or baka nga nag-reconnect na sila noong patapos ng 2025. Pwede rin naman ganun. Mga patapos na, mga months bago magtapos ng 2025, yung iba sa inyo baka nag-reconnect na, nagtuloy-tuloy lang ng 2026. Kasi kung ganun, reconnection pa lang kasi to, Six of Cups to Pero kung yan ay naging judgment, sila na. Pero kung Temperance, baka nagkaayos lang. Pero walang love involved. Walang love involvement. Pero sa ganitong case, kung Six of Cups, reconnection lang yan. Nag-meet sila ulit o nagkausap ulit. Ganun lang siya. Kasi doon napapasok yung Three of Wands na naghihintay na may mag-grow sa connection nila ulit. Kasi card din yan ng growth o progress. Yung Three of Wands.
Ngayon, antong 10 of Cups. Oy! Kaya lang pangit ng 5 of Cups. 5 of Pentacles. Ang ganda nito. Kasi may growth. Di ba naghihintay? Kasi ito yung waiting period. Patience card. 3 of Wands. Kasi 10. From 9 of Cups ito. Naging 10 of Cups. So probably mangyayari talaga na magiging sila ulit. Malaki chance ng reconciliation at nandito ang 10 of Cups. Okay? Ngayon, ito lang ang problema natin, oh. 5 of Pentacles sa dulo. Parang naalarma ako dun sa 5 of Pentacles na para bang masama pang naghabalikan. Kasi may nabasa ko, all kinds daw ng trouble yung 5 of Pentacles. May iba nga rin akong nabasa. Iba rin case ay pinagpalit yung iba sa third party. Diyan din papasok yung neglect, yung pag-ignore. May someone na makaka-feel ng ganoon. Kaya nga maganda kung i-clarify natin. Kasi marami talaga siyang meaning. Kasama pa nga dyan yung poverty, insecurity, worriness. So sobrang dami. Maglagay na tayo ng clarifier cards. Dahil para mas clear, So, ano ba itong 5 of Cups natin? Ay, ano ba to? Pentacles. Wala tayong bida. Di ba sabi ko, sana may bida ito. Ito na yung bida natin. The Empress. So, probably ito. Okay? Sasabihin ko yung description. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? Kasi kung dito para sa inyo yung description, baka para sa person nyo, kakilala. Basta, tingnan nyo yung description kung makikilala nyo ba yung bida base dun sa description natin. So, again, babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert. Ngayon, pwede rin nanay na siya. Nanay, tatay, may anak na. Or buntis na yung babae, or mabubuntis pa lang. Or buntis na nga. Buntis na currently. Grabe rin buntis magre-reconnect sila nung ex niya. Bakit? Pwede rin naman yung ganun, di ba? Kaka-break lang niya sa jowa niya, nabuntis siya. Bago sila after nila mag-break up or bago nag-break, buntis na siya. Hindi pa siya nakakapanganak nung nag-break sila. Di ba? Saka naman darating yung ex. May case na ganun, di ba? Sinalo nung ex yung baby. So, again, pwede nga buntis. Ngayon, ibang case, mayaman. Kung di mayaman, di may business. Kung walang business, di may trabaho. Senior. Papasok din dito yung senior. So, made up description ko lang yan, Baka mapaisip yung iba sa inyo na, hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Well, kanya-kanya naman tayo ng style ng reading. Ano to, Tower? Naku. Di. May 6 of Pentacles. 6 ano ba to? Swords. Teka. 5 of Pentacles, the Empress, the Tower, 6 of Swords yung dulo. Ang ganda ba yan? Kasi magre-relate tayo. Ang dami nitong meaning So kung anong umulit, or nalalapit sa meaning niya, yun yung storya dito.
So, ang dating sa akin, baka nga maghiwalay sila or maghiwalay sila. Kasi maraming meaning nga to eh. Yan man doon sa mga sinabi ko. Papasok dyan yung maghihiwalay. Dahil dun sa lahat ng negativity na sinabi ko. Tapos mag-move on na lang oh. Mag-move on na lang yung isa sa kanila. Probably yung babae. Teka. Kasi tingin ko yung babae makikipag-iwalay. Siya na rin yung mag-move on. Eh, anong meaning kaya, di ba? The Tower. Kasi isa rin meaning dito yung ano eh. Pinagpalit sa iba. Diyos ko po. Hindi maganda kung ano. Dagdagan pa natin. Kasi doon tayo sa specific na detalye. Nakukulangan kasi ako eh. Ang dating kasi ang main problem dito sa Five of Pentacles ay kawalan ng trabaho, kawalan ng pera, kawalan ng seriousness, commitment. Doon siya papasok oh. Pero nakapagtaka dito yung Stork saka yung Empress, no? Kasi parehas silang pregnancy, pero tingnan natin kung anong mabubuo ko dito. O pwedeng may someone na mapapalayo. Kaya nagkalabuan na sila. So, yun lang ang pwedeng pinagugatan ng separation dito sa The Tower natin. Mukhang babae yung makikipag-break kasi sa The Tower eh. So, siguro di siya satisfied sa income ng partner niya. Kasi yung ex niya magiging sila ulit, di ba? Hindi siya satisfied sa income or sa pera, sa takbo ng pera. Sabihin natin di siya nililibre yung babae kasi kulang nga sa budget, or may pera naman pero barat lang talaga. So, pag ganung barat yung lalaki, nakaka-turn off, di ba? Feeling mo, hindi ka mahal dahil hindi siya hindi siya good provider, or kasi pag barat siya sa pera, barat din sa pagmamahal. Parang may connection yung dalawa. So, pwede rin ganun. Or, walan ng commitment.
feeling ng babae hindi committed sa kanya yung yung partner niya, o masyadong flighty, pawala-wala, on and off connection. Yung isa naman, di ba, baka nga napalayo for some reason, or nag-abroad siguro. Case to case kasi case to case basis. So again, parang ang dating itong tatlong to plus ito, hindi nakikitaan ng babae ng future ba, magandang future yung partner niya. Kaya kahit dito nag-move on to, move on din to. Or siguro walang plano magpakasal yung lalaki, lagi niya sinasabing ganoon, pwede rin. Ngayon gusto nung babaeng ikasal sila, or sabihin natin hindi sila compatible ng beliefs, sabihin natin pwede rin gustong ikasal sa future yung babae dun sa partner niya, pero ayaw nung lalaki, parang hindi siya open sa wedding, marriage, ganun, sa future, or di pa siya ready, lagi niya sinasabing ganun. Kasi pag ganun yung thinking ng lalaki, di ba, para saan pa tong relasyon na to, tasayang lang ako ng panahon kung ayaw mo naman palang ikasal, di ba, ikasal sa future. Kasi maganda yung masecure mo yung anak yun yung mahalaga masecure yung kanilang rights kung kasal, di ba? Kaya mahalaga nga kung i-claim ng lalaki yung anak, kung magkaanak man sila sa future, kasi hindi mo masasabi kung magkaanak ba sila sa future o hindi. Pero maganda nga na kung magkaanak man sila masisecure nung babae yung karapatan ng mga anak. Kasi kung di man maging sila in the future pero nagkaanak, tapos nagpakasal yung lalaki sa iba, edi nagmukhang anak sa labas yung anak ng bida natin. So pag ganun, maliit lang yung makukuha niya siguro na support financially, pag ganun siguro. So again, depende, case to case basis. Or sabihin natin ayaw nung lalaki na magkaanak sila pero gusto ng babae. So para saan pa tong relasyon na to, 'di ba? Kung hindi sila pantay o compatible ng pananaw sa buhay. Or sabihin natin nag-away sila, tapos ang ending pinut nung lalaki yung babae sa ano bang tawag doon, yung friends with benefits, or yung walang label, situationship, yung hindi sila pero ginagawa nila yung ginagawa ng pang-lovers. Anong tawag mo doon? Taking advantage, di ba? Nagmukhang ganun. Wala namang palang label, pero ginagawa ng pang-lovers. So, malinaw na pag take advantage yun sa part ng lalaki sa babae.
na para bang pag nakakita siya ng better option, iiwan na niya yung bida natin. Ganun ba yun? So, pwede rin ganun kasi eh. Kaya yun, nakipag-break na yung babae at nag-move on. So, papasok na din dito yung worriness, insecurity, poverty, pag-neglect sa values ng babae, ng partner niya. Or, kasi, pwede ring 5 of Pentacles, ay, dyan napapasok yung hardship, difficulty. Actually, may magandang meaning din naman siya eh. Determination, saka dedication. Kaya lang, syempre, nag-rely tayo sa mga cards na lumabas. So, more like, ganun ang pinatunguhan nito na para bang nagsayang lang ng panahon yung babae na maging sila ulit. Kasi may case na ganyan, di ba? Nagkabalikan yung mag-ex, tapos ang ending, hiwalay ulit sila. Di ba maraming ganyang case? Kahit sa mga celebrity, mga artista, mga ex na naging sila ulit, pakasal pa nga. Ang ending, naghiwalay pa rin. Ganon yung energy dito, na para bang binibigyan na tayo ng idea na kung sakali man na may magbalik na ex sa iba sa inyo, lalo't babae or lalaki kung introvert. So pag ganon sa taon na to, kung sakali nga may magbalik na ex, or baka nagbalik na noong 2025, sabihin natin nakikipagbalikan, medyo alanganin kasi nakikita na natin yung future dito na hindi rin sila magtatagal. Pero alangan namang as a whole na to, na lahat ng Libra, ganito yung ending ng reconnection ng mag-ex, di ba? Kaya maglalagay tayo ng clue, okay? Para detalyado tayo, okay? Kung sino yung mga ex-partner na dapat iwasan sa taon na to, okay? Kasi kung sakali mag-appear tong ex na to, nasasabihin ko, baka ma-fall lang ulit sila doon sa ex nila, tapos ang ending, aasa sila sa wala, or magbe-break din kasi sayang ang panahon. Kasi iyak lang sila ulit, di ba? Sana inilaan na lang nila yung panahon, di ba? Para sa new love life. Kung saan yun na talaga yung long-lasting relationship kaysa yung ganitong nasayang ang panahon, di ba? Sa wala. Anyways, ito yung possible ex-partner ng Libra na dapat iwasan sa period na to. Kapwa nila Libra, Virgo, Taurus. Ngayon, kung hindi man para sa inyo itong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Aries, Leo, Taurus. Okay. Excuse me.
So, ito pa yung clue natin. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na average ang height. So, pag ganun, average height, sa pananaw ko lang tinatansya ko lang naman mga nasa 5'4" to 5'8". 5'4" pataas. Ay, 5'8" nga. 5'4" to 5'8". Ngayon, may brunette. So, either natural na brown ang buhok or may someone na nagpapakulay ng brown. Ngayon, ibang case, baka morena. So, morena to maitim. Dark skin na to So, ito morena lang sabi ko. Ito dark skin na talaga. So, may someone na ganun ang kulay ng balat. So, sa mag-lovers natin, or kakilala nyo kasi case to case basis. Basta may clue tayo, dark skin. Morena or dark skin. Ngayon, markings. So, may palatandaan ba? May someone na may palatandaan na para bang siya lang yung may ganun, or kapag nasa malayo siya or nasa crowd, pansinin agad kasi siya lang yung may ganun. Like ito, tulad nito, siya lang may ganyang itsura ba? O, di pag nakita mo siya sa malayo or sa crowd, kitang-kita mo agad. So, may mark ka ba sa mukha niya na siya lang ang may ganon? Maaring peklat, tattoo, balat, nunal, taling, hikaw. Ayun hikaw din to sa ilong. Hikaw, maraming hikaw or nasa mukha yung hikaw imbis na nasa tinga. O basta ganun, may palatandaan ba? Ayun. Mag-end ako dito. Pang masasabi nito. So, ang dating sa akin pag ganitong senaryo, di ba magiging single? O, magiging single ulit yung single. Kasi yung single naging in a relationship, di ba? In a relationship sa ex, tapos naging single ulit. Tingin ko magiging masaya siya single. Okay? Makapag-move on siya sa madaling salita. Kahit doon naman sa reading natin. Mag-move on siya. So, hindi naman niya pagsisisihan ang kanyang decision. Magiging masaya siya alone. Na para bang mas better pa nga nung naging alone siya. Kasi nag-gain siya dito ng authority. Or whether pinatos ng iba sa inyo yung ex nila at dun maglilid sa story natin. Or hindi nila papatusin yung ex nila kasi nabalaan na natin. Same lang din yung ending, okay? Magiging masaya sila kahit single, in short. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.